po kayo ating tunghayan na salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Ganito sabi, basa, datapwat tungkol sa pag-iibigang kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo'y isulatan ng sino man, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mga ibigan kayo sa isa't isa. Tayo manalangin. Panginoon, kahabagan niyo kami ngayong but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Sa ating pag-usapan, God is able to engage you. To engage you. Ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw ay may Diyos na ayaw mong sumali. Na ayaw mong kasama. Ano? Pag sinabing engage, ano ba ibig sabihin na engage? To participate or be involved. Is God is able to engage you? Is God able? Kaya ka bang kilusin ng Diyos para ikaw ay maging kasali? Doon palang salitang brotherly love. Yung idea pa lang na ikaw ay tunay na kapatid, kasali ka na. Amen? Oh, may nadaasan to. Kaya ba'y kapatid sa Panginoon? So, hindi mo kayang iwasan na dapat ikaw ay kasali sa ministry, sa mga gawain. Why? God is able to engage. Bakit ba nasulat ang 1 Thessalonians? Ano ho? Ang lugar po ng Thessalonica, mga kapatid, ito po ay sentro ng kalakalan at marami ditong relihiyon. Ito yung nasulat sa magitan ni Pablo. Mga siguro ay nasa mga more than 20 years after Christ's ascension. Nagkaroon ng church doon. So, sinulatan ni Apostol Pablo, siya ang sumulat dito. Paano ba nagkaroon ng church sa Thessalonica? Mababasa niyo po yung Acts 17 kung kayo palabasan ng Bible. Lahat kasi ng mga ligtas nangangaral. Lalo na mga apostoles. Amen? Kayo ba'y saved? Lahat ng dapat ng mga naliligtas. Kasi ang inutusang mangaral, hindi lang mga apostol. Hindi lang mga pastor. Iglesia ang inutusan na mangaral. Si Pablo, nung siya po'y nasa Macedonia, may nangaligtas ng mga Hudyo at maraming hintil. Siyempre, ang iglesia ay binubuo ng mga ligtas, doon nagsimulang umulpot ang iglesia. Bunga ng kanyang pagpunta, kung di ako nagkakamali, second missionary journey of Apostle Paul, may naligtas sa mga Hudyo at marami mga hintil at doon na-form ang church. Hindi ho building ang church. Ang tao ang church na tinitirahan ng Banal na Espiritu, naligtas, tiyak na palangit pag namatay at sila'y ginather as a local church. Ngayon, ang problema, bata pa itong mga Kristiyano sa Thessalonica, nakaharap na agad nila yung matitinding persecution. Kasi, nung makapunta si Pablo sa Thessalonica, siya'y umalis. Kaso lang, dahil bata pa ito Thessalonica, siya ay nababagabag dahil ang mga taga-Thessalonica ay nagkaroon ng matinding persecution at suffering. At nagkaroon po na, kung inyong mapapansin diyan, merong issue diyan tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So, siya ay, ang mga Kristiyano ay nahihirapan kung paano mabuhay sa paligid na hindi mga Kristiyano. Bata pa eh. Kahit ang mga bagong Kristiyano, namimista pa, hindi pa alam eh.
Ano? Nagtutungit pa. Ano? Meron kayo naman na may inugatan na. Ano? At kay nagawa pa ng mga hindi dapat, ay nakakahiya na yan. Ano? Pero itong mga ito ay kaya, sa kagustuhan ni Pablo na yung kanyang bunga ay malaman, pinadala doon sa Timothy, at sinulat itong aklat. Nalaman po ng aklat, mga kapatid, ay anong sulat, ay ni-encourage silang maging matatag sa pag-uusig. At pinalalakas ang kanilang pananampalataya at tinuturuan sila na magkaroon ng tamang pagkaunawa sa pagbabalik ni Kristo at itama ang ilang mga asal na mali, katulad ng katamaran. Isa sa gustong iayos dito ni Pablo, yung katamaran. Ayaw ng Diyos ang tamad. Ano ang idea ng bakit tamad? Darating naman ang Panginoon, kami hindi nagagawa, mag-aantay na laan ng dilat. Sabi dito, kaya mababasa mo, yung ayaw gumawa, huwag kumain. Amen? At isang inaayos din ni Pablo dito ay yung kabanalan. Dahil dito, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, tingnan niyo po ang 1 Thessalonians chapter 4. Pakibasa nga natin. Diyan pa ba kayo? So nasulat po ito around 50 to 51 AD. Ngayon, Tagalogin nga natin. At duguan na. Katapos-tapusan. What a good news. Katapos-tapusan agad. Katapos-tapusan nga, mga kapatid. Kay aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ay sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Tayo dapat nagbibigay lugod sa Diyos. Amen. Naggaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ibig sabihin, ang pagpapala ay tayo magbigay lugod sa Diyos. Verse 2. Ano ba yan? Paano mali yata yung binasang yan? Tama. Verse 2. Sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang binigay namin sa inyo sa pagkita ng Panginoong Hesus. Ito yung isa sa concern na pinapaliwanag at gustong ayusin ni Pablo sa taga-Tesalonica. Verse 3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos tayo magbigay lugod sa Kanya. Pero hindi tayo makakalugod sa Diyos kung hindi ito maaayos. Ano ito? Sa makapitbagay ang inyong pagpapakabanal. Amen. Ang iglesia ng Panginoon ay hindi dapat makilala sa kamunduhan. Tama. Hindi lang ang Thessalonica, kundi ang God is Able Baptist Church din. Amen? Ano sabi? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. So ang kalooban ng Diyos sa atin ay hindi para mabuhay sa kasalanan. Sabi ko sa inyo, tayo'y nakakasuway, pero hindi pasaway. Naintindihan niyo ba yan? Ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Verse 4. Na ang bawat sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil. Hindi may iwasan ang panggigigil, pero sana'y magpigil. Amen. Mama, hindi yan kakaninang problema. Problema yan ng mga churches kahit noon. Kahit sa Korinto, basahin niyo ang taga-Korinto. Diga? Ang daming immoralities na inayos yan ng Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay may libog. Tapos dito yung walang libog. Lalo pa ngayon, sinong makakatutok ng inyong cellphone? Yan ang matinding kaaway ng Kristiyano ngayon. Kung bakit hindi tayo lumalago sa Panginoon. Sinusubaybay ng Diyos, ng pastor ang Facebook, ang Messenger. Yung pala naman, may iba nang pinupuntahan. Anong alam ko dyan? Facebook lang ang alam ko.
Messenger, sa Instagram, meron ako pero hindi ako active dyan. Pero marami yung people updated. At ako iniwala kung bakit malalamlam ang ating buhay Kristiyano. Dahil tiyak walang kabanalan. Are you with me? Mahirap maging masaya ang tunay na Kristiyano na nasa kasalanan. And mind you, pwedeng hindi ko kayo kita. At ang ginagawa ko rin naman ay hindi nyo rin kita. Pero tayong lahat ay kita ng Diyos. Amen? Ngayon mga kapatid, pwedeng hindi tayo kita. Pero yung ating aura, yung ating presence, yung ating impact, yan ay dalawa, malungkot o masaya. Ngayon kung ikaw'y masaya, pagpapala ka. Pero kung ikaw'y malungkot, dahil ang kasalanan, nakakadamay ka sa iba. Kaya hindi ka nag-iisa sa ginagawa mong tama. Pero hindi ka rin nag-iisa sa ginagawa mong mali. Nakakadamay tayo. Are you with me? Amen. At the moment we commit sin, please, don't stay in sin. Confess. Weep for our sin. Are you with me? Na ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal. Ibig sabihin, kung walang pagpapigil, walang kabanalan. Automatic yan. Mahirap maging banal na walang kontrol. Yung cellphone nyo, kinukontrol nyo ba? Pag hindi ka naging maayos dyan, baka maghapon ka na dyan. Kita mo yan. Hindi lang sa pagtutuwi dyan sa Tesalonica. Bakit? Kapwa tayo mananampalataya. Katulad ng Tesalonica. Amen o ba? Ngayon, ang sabi dito ng ating talata, yung ating text. Nandiyan pa ba kayo? Ang sabi ng ating text, but as touching brotherly love, God is able to engage you. The fact that we are brethren, that's the very starting point of our engagement. Amen. Kayo ba'y kapatid? Kung kapatid ka, kasali ka. Kaya huwag kang mang-iwan. Yung fraternity, walang iwanan. Nagtatanggulan, fraternity. Tayo ang tunay na fraternity. Bagaman marami sa atin talagang frat. Membro ng frat. Frat ang ilong. Di ka? Kosa. Amen. Ngayon, ano ba yung brethren? Sino ba ang brethren dyan? Alam niyo, magbabasa niyo yung Bible, ang lawak eh. Kung papatulan mo yan, lahat ng punto naandyan eh. Pero ating silipin ng kaunti yung salitang, yung may kinalaman, sino ba ang brethren? Sana kayo ay karamay na sa salitang brethren. Doon sa verse 4 and 5, chapter 1, verse 4 and 5. Hindi, chapter 1, verse 4 and 5. Pwede kang makahingi ng tubig. Ako ay, pag umaga ay fasting. Hindi ko pinagbibida, pasensya na Panginoon. Kaya nga ang labi ay namumutok. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, nabanggit ba yung kapatid? Ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Yan. Yung magkakapatid, yung mga pinili. Sa English nga natin basahin. Hindi lahat ng baptis ligtas. Pero lahat ng ligtas dapat baptis. Naniwala ba kayo doon? Hindi lahat ng baptis ligtas. Pero dapat lahat ng ligtas baptis. Knowing, brethren, beloved, your election of God. Sino yung brethren? Your election of God. Kaya huwag kayong maniwalang tayo kulto.
Ay sabi, brethren, beloved. Brethren beloved pa. Your election of God. Saan ka nakakitang kultong elected? Are you with me? Oy! Ay sulong. Knowing, brethren, beloved, your election. Brethren, beloved, your election. Who is my brother? If you are also chosen by God, you are my brother. And we are brethren. Amen. Ano pa sabi ng verse 5? For our gospel came not unto you in word only. Sino yung brethren? Hindi lang yan basta na pangaralan, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Ano ba ang tunay na kapatid? Not only chosen, kundi yung ang Holy Spirit, ang salita ng Diyos ay hindi basta lang nakarating sa kanila, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Regenerated yan. Ang tunay na kapatiran, ipinanganak na muli ng Diyos. Hindi lang nakapakinig, tinalban ng pinakinggan. Maraming nakikinig, pero hindi tinatalban. Amen? Basahin niyo pa ang parable ng chapter 13. May nakinig, pero ang kategorya ay sa tabi ng daan, tinuka ng ibon. Wala! Ang iba'y sa batuhan, nagkaroon ng ugat pero hindi lumubog. Wala. Yung iba'y sa dawagan, effect. Hindi lahat ng nakikinig, ipinanganak na muli. Be sure, lahat ng nabaptized, tiyak na ligtas. Dahil pag nag-rapture, kahit membro ka ng church, iwang ka. Hindi naman membership ang nakapagliligtas. In fact, ang ating baptism ay declaration that we are in Christ. Together of His death, burial, and resurrection. Kaya pag ikaw ay binabautismuhan, ikaw ay inililibing. At inilibing na magpakailanman. Nung bumangon, sirena na po. Binagbuhay. Yan ay identification of what we are in Christ. Since we are in Christ. Amen. So, kayo ba'y kapatid? Kayo ba'y kapatid? So, God is able to engage you. Kaya huwag kang magsalita ng katulad ng sinabi ni Cain. Am I my brother's keeper? Alam natin, si Cain, kapatid sa laman, pero hindi sa espiritu. Kaya huwag mong sasabihin, ano kung wala kang pakialam, ano kung walang nangyari, bahala na kayo dyan. Is God able to engage you? Hindi mo pwedeng sabihin, bahala na kayo. Kayo na lang, kung talagang kapatid ka. Amen. Ano pa ang kapatid? Tingnan po natin ang kapatid. Pambira, dito pa lang tayo, mauubos na eh. Chapter 2, verse 13. Chapter 2, verse 13. Bilisan ko na lang At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na inyong tanggapin sa amin ang salita ng pinangaral sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ay yun sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo. Alam mo, tunay na kapatid, talagang ang salita ng Diyos ay gumagawa. Oh, pastor, ang bisa nga Nag-i-intro ka pa lang, nagduduya na ako. Ang bisa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Then, finally, sa tungkol sa brethren, mahawak yan, malawak Ayon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, binanggit dyan yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya may hiniwala ng Panginoon sa si babalik. Twofold way ang pagdating ng Panginoon, invisible and visible. For the saints and with the saints. Ang invisible coming of Christ is for the saints. Ano yun? Rapture. Amen. Kapag kapatid ka, kasama kang mararapture. Kailangan ko yata pumukpok dahil kung di ako pupukpok ay matutuluyan ng iba. Amen.
Umalis ka sa pagiging suki ko sa ganyan. Hindi naman ako tatantan ng pag-iistorbo sa inyong nawawala ng ulira. Kaya maghanda kayo. Paghandaan din ninyo ng lakas ang araw ng linggo. Huwag yung ubos-ubos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Haing buhay. Ngunit hindi namin ibig na kayo mga mga kapatid. So, mga kapatid, ginamit ulit mga kapatid, ang pinag-uusapan dyan ay rapture. Kaya ang tunay na kapatid, dapat kasama sa rapture. Kaya may kasama sa rapture. Pastor, ang iba natin nauna na eh. Yan, bakit matagal ko na hindi nakikita? Si Jemuel, nakakalungkot, naawa ako eh. Naghahanap din siya ng mga wala. Daddy, nami-miss ko na siya. Nami-miss ko na siya. Sabi nga, anong gagawin? Utoy, ayaw eh. Baka nauna ng marapture. Amen? Nakakalungkot. Talaga hindi tayo nakakatulong magpasaya. Are you with me? Kayo lang ba nangihina? Dito tayo naman lahat yung nangihina. Kayo lang ba nagkakamali? Kami may nagpapatuloy, kayo hindi na. That's unfair. Kaya biyaya yung nagpapatuloy. Ang Diyos ay matuwid para kalimutan ang ating mga pagpapatuloy. So, are you settled that you are one of the brethren? Okay, so, dyan pa lang, you are engaged. You are engaged already. Dalawang singsing ko. Halata. Dalawang singsing ko. Ito yung nung ako'y sagutin. Iwan ko lang kung nakalagay ito sa loob ang date. Nung ako'y sagutin ni Madam, ito yung aming singsing. Ito yung kami ikasal. Ito'y panos. Isa'y panos, puset. Hindi na pala huwag ka maingay. Kasi yung una namin, masyado ang taas ng carrots, ang lambot. May dumaan ditong kaibigan, nagtitinda ng relo, pinagpalit ko. Yung pala sira ang relo. Na-scam ako talaga. Talagang yung scam, nasa Bible talaga yan. For the Son of Man is come. Naloko ako dun eh. Ang ginawa ni Madam, para talagang wagas sa aming pagmamahalan, bumili siya ng bagong ring. Yan, mami, naipaliwanag ko na, pinatagal mo pa oras ko eh. Okay, so, kaya kayo may dalawang singsing. Larawan na kami engaged. You're already engaged if we are brethren. So please, support the works. Ano ang mangyayari sa pamilyang walang pakialaman? Sisira yan. Kaya yung mga Kristiyanong walang pakialam sa gawain, kapatid ng maninira yan. Nakakalungkot yan. Marami nang tinatanong si Jemuel Daddy, nasaan siya, kuya? Nasaan siya? Wala kami sagot na maayos. Utay, that's part of life. Kaya mapalad yung totoo at nagpapatuloy. Sana wag isang araw itatanong, nasaan po si Ninong Sabihin ko, that's part of life. Ikat nakakalungkot. Daman niyo ba yun? Daman niyo ba yun? Nakakalungkot yun. Una, sana matapos ko. Kung di ko matapos, bahala na kayo. 4 verse 9 and 10. 4 verse 9 and 10. Basahin po natin. Sa English na, para mabilis ang basa. Matagal sa Tagalog. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you. For you yourselves are taught of God to love one another. And indeed, you do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. So number 1, God is able to engage
dapat nandun yung increasing love to the brethren. Diba? Sabi ng talata, but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed, ye do it toward all the brethren, which are all in Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Sana mga kapatid, hindi tayo sa palayo, sa pakawang. Sana tayo sa padaiti. Amen? Actually mga kapatid, ang Thessalonian, mahuhusay na. Pero in-encourage pa ni Pablo that ye increase. Increase. Tama. Ano sabi? Brotherly love. Alam niyo po, ang salitang brotherly love, ang kinamit diyang Grego ay Philadelphia. Anong tanda mo, Brother Romel, doon sa Philadelphia? Sa iyong Pinoy-Rights? Ano yung brotherly love? Philadelphia. Pero ang pangalan talagang Philadelphia ay brotherly love. Ngayon, ang ibig sabihin ng Philadelphia, ito, hindi yan Smyrna. Ano? Philadelphia. Ano ibig sabihin niyan? That is deep affection among spiritual family. Are you with me? Are you my brethren? Are we in one family? Ang sama ng lasa, yung magkakapatid, suntukan ng suntukan. Pulaan ng pulaan. Ikina may pirat ang ilong. Nawa, anong pagiging magulang na? Sabagay, siyang anak ko, wala makakaaway na kapatid. You know? Kaya inaaway si Eric. Okay. Madali kasing magsalita ang kapatid kasi hindi ka pa magulang. Kung ako sa'yo tatay, tatagain ko na yan. Kasi kapatid ka lang hindi ka magulang. Tama? Ang magulang, hanggat sa iaayos, aayusin yan. Ang problema lang ay kung magulang, ang ayaw ng kaayusan. Magulang. Magulang! Makinig kayo! Tayo ay papayo ng papayo sa mga bata. Kumusta tayo mga magulang? Ano ba sabi ng Bible sa magulang? Huwag niyong i-provoke sa galit ang inyong mga anak. Tayo mga anak, gumalang tayo sa mga magulang. Pero may batas din sa magulang. Huwag niyong mungkahiin ang inyong anak sa galit! Bakit gusto silang maging matino? Bakit matino ka bang magulang? Ayun mo Dapat ang pamilya, increasing love to brethren. Hindi yung pakawang ng pakawang. Kung gano'ng kalayo ang kanluran, silangan, gayon niya, pinaglapit. Diga? Betay naman kung gano'ng kalapit, pinaglalayo. Dapat mga kapatid, ang mga Kristiyano, Kristyan ito Kristyan. Kasi ang kausap ngay, brethren. Ay minsan nga, bakit may mga unsaved? Ang galing-galing. Tapos mga saved, hindi. May mga unbeliever na ang kahapon ay kahapon. Wag mong buhayin ang bangkay. Abay, maraming Kristiyano matagal nang patay, binubuhay uli. Kaya nabaho Bakit? Matagal nang nakalibing, wag mong ungkalin. Babaho talaga ang pamilya pagka inuungkalt mo yan. Hey, are you with me? Kayo mag-asawa na magkapatid sa Panginoon. Ang ganda ganito mag-asawa na kayo magkapatid pa sa Panginoon. Kaya guys, sweet and sour. Abay, masarap yan. Pag isda, sweet and sour, masarap yan.
Kaya naman gumaling na. Hindi laging sweet, meron in sour. Pero yung sour na ng sour. Mas malamang, ako yung nakapangain ng ano gano'n na re. Ari at isang galong suka ang ginamit eh. Hindi mo na mahalasahan yung asukal. Sana tayong mga magkakapatid sa Panginoon, balanse. Hindi may iwasan siguro yung sour. Pero dapat lalo naman yung sweet. Ay. Tingnan na nga yung kadaes. I sweet you. Brotherly. That is deep affection among spiritual family. Deep, hindi mababaw. Hindi mahal kita kasi sexy ka pa. Kasi maganda ka pa. Hindi, deep, mas malalim doon. Bakit? Ay, lugong. Brotherly. Ayun, sabi diyan, basahin natin, hiwagin natin, sabi diyan. But as touching brotherly love, kaya kayo ba'y magkakapatid? Dito, may magkakapatid na sa laman, magkakapatid pa sa Panginoon. Mas lalong kayong dapat ay sweet na sweat. Ewan. Kasundo ang iba, tapos kapatid ay hindi. Ano kang kasama ng lasa na yon? Ba't ang galing mong makipagkapwa sa hindi mo talagang kasamahan? Ang galing mong makisama? Bakit sa church ang bulok mong makisama? Ano kaya? Balat kayuhan? Ano yung kunwarian? Ba't pag sa ibang tao, galing na galing mo? Bakit pag sa tao ng Diyos, ang bulok mo? Pag nagmumura nga ang mga magulang dati, pag sa klase mo galing na galing mo, sa pamamahay mo ikay hindi masugo. Doon ka na tumira. Tama ba? Tama ba? Alam mo, tatagal ito pag pinutulang ko lahat. Ako pa na may ganun tipo. Yung hanggat may lasa. Diga? Amen. Ano sabi doon? You need not that I write unto you. Bakit you need not? Alam mo bakit? Kasi alam na ito eh. Pinapaalala lang. Alam mo, pag Kristyano ka, dapat paalaala na lang ito. Na tayo'y mag-ibigan lalo. Huwag tayong mag-cause ng division. Huwag tayong mag-cause ng kawangan. Tayo maging cause ng lapatan. Kaya, hindi nyo ba alam na minsan rin yung cellphone, yung message, naliligaw? Narorong sangyar? Man. Ang inyong sama ng loob, sabihin nyo, unay sa Panginoon, tell it to Jesus. Pandalwa, tiyakin mo, ang napaghihingahin mo'y hindi marites. Ay. Aman. Mahal niyo ba ang isa't isa? Lumalago ba? Alam mo, uto, ikipabait ng pabait. O ito ang chocolate. Okay, pa-bless. Habang ikinatagal, blessing lalo sa akin. Sana ganun. Alam mo, habang natagal, kumari, huwag na tayong pangita eh. Thought of God. Sabi po diyan, for you yourselves are taught of God to love one another. Bukod sa turo ng apostol, kapag tunay kang anak ng Diyos, ang Holy Spirit talaga nagtuturo sa atin. Why? The fruit of the Holy Spirit is love. Paalala. Alam sa totoo na, kapag ikay nagalit, alam mo may struggle. Bakit? May Holy Spirit, why? Love your enemy. And yung pa naman kaaway yan, inaaway ka lang. Amen. Amen. Lumalago ho ba tayo? I miss you.
Kaya nga nakikita ko yung namimiss ko, di lalo yung hindi ko nakikita. Kung kayo makikita ko din baka yakapin ko kayo ng harapan. Kahit lalaki kayo, basta alam kong lalaki rin ako. Are you with me? Ganyan ang brethren. Ganyan ang brethren. Mahaba lang ho ang punto ko, kaya hindi ko pwedeng patulan lahat. Kasi hindi mo na ako pwedeng basa lang ng basa. Sana naintindihan niyo ho yun. No? Brethren, increasing love to the brethren. Kaya God is able to engage you. So, the very start why we engage ourselves under the principle of the brethren. Tapos nandiyan yung Holy Spirit. Yung mga walang sumbat, di ka dati, pailang-ilang yan, di ka? Pero ngayon, lapat na lapat. Hindi maaring ikaw ay nung dumating dito, ba 1 taong ka nang naiilang? 10 taong ka naiilang? Hindi. Pag nagtatagal, pag ligtas ka talaga, ikaw ay palapat ng palapat. Oh. Di ka, brother, seryo? Padaiti. Hindi sa pawala. Are you my brethren? Are you my brother? Are you my sister? Ang hamon ng Bible, increasing. Palapat. Hindi sa pakawang. Nagmamahal na ang taga-Tesalonica, pero ang encourage pa ay increase. Tayo nga may sweldo na eh. Ano sabi mo? Increase. Tama? Bakit? Nag-i-increase ang mga diesel, tapos naman ang sweldo hindi nagbabago. Hindi apektado talaga. Tulad niya, mga halimbawa yan, nagpapatagal lalo. Okay, number 2. Maraming sustansya yung kaso lang wala tayong panahon mahaba. Not only increase our love. Man? Mahal nyo ba, pastor nyo? Nag-i-increase ba? Mahal ko kayo at gusto kong mag-increase. Kaya sana totoo mga kapatid, pag tayo may nakakitang kapatid na may nangangailangan, wag na kayong mag-antay nang ako ay magpapasabing mag-love offering tayo. Maganda tayo ay may kusang palo sa nangangailangan. Amen. May naitulong ba kayo kay Kuya Rudy? Tutulong ba kayo sa kanya? Okay. Ano natatandaan ninyo sa aking post, sa ating message? Tayo mag-special offering. Pwede ba yun? Deeper. Ang Thessalonica ay nagpa-practice ng love na hindi lang sila yung alam, active, not just words. Actually, ang kanilang pag-ibig ay umabot sa maraming lugar, sabi diyan. Hindi lang sa sarili. Alam mo, itong ating i-practice. Ma-iglesia man o ma-pamilya. Tayo pagpamilya natin, ubos-ubos tayo. Simpleng okasyon. Pistahan lang eh. Pag may pistahan na kalahin, nakikipaggarbuhan ka. Pero paano naman yung iba na nangangailangan? Alam mo, ang galing natin talaga sa ating sarili lang. Ang Thessalonica hindi ganyan. Pero sabi pa ni Pablo, sana'y lumawig pa. Sa church, tayo, mayroon din naman tayo lang lagi. Ay may mga church, katulad ni Pastor Franklin. Lagi na ipinost sa Facebook. 18 days na. Tapos may chat pa, wala may hinihingi. Pero ramdam ko yon, nagpaparamdam. Hindi naman multo. Ay nagpaparamdam. Kasi tutulong talaga tayo. Amen?
Wag lang tayo mabuhay pang atin. Ma-local church or mapang pamilya. Hindi dapat ang programa natin ay ang aking pamilya lang. Ako iniwala kung ikaw ay anak ng Diyos, may mga kapamilya tayong mga anak din ng Diyos. Lalo sa mga missionary, hindi natin kayang pumunta doon, di tayo sumuporta sa kanila. Amen o ba? Wag ho tayo. Tanong nyo ha? Huwag kayo masasaktan. Kaya mong umubos pag sa iyong sarili. Nakalaan yan, puro sa sarili. Kumusta ang iba? Man, increase. Increase. Then number 2, interfering not the brethren. Interfering not the brethren. Ano po mga kapatid, ang idea po niya sa chapter 4 verse 11, and that ye study to be quiet and do your own business and to work with your own hands as we commanded. Anong idea mga kapatid? At ang talato ito mga kapatid ay hindi lang hinihimok tayo sa verse na tayo ay lumago sa pag-ibig, kundi yung pag-uugali. Yan ang idea. Bakit ko sinabing interfering not the brethren? Do your own business. Are you with me? Paliliwanag ko ba yun? Kung siya ngay ayaw maglingkod, di ako pa. Meron siyang kanyang pananagutan. Gawin mo yung iyong sariling pananagutan. Amen? Minsan tayo parang si Adan at si Eva nung masukol na kumain ka ba na pinagbabawal? Kasi yung babae. Minsan mga kapatid, tinatakloban natin ang ating pagkukulang sa pagtuturo ng iba. Amen. Kaya sabi diyan, ng talata, verse 11, nandiyan ba kayo? Amen. That ye study to be quiet. Ano bang quiet? Di wag kang umamen. Quiet daw Ano? That means, una, study, pag-aralan, mag-aral. Ano ibig sabihin? Abay, magsikap. Huwag kang nakangangalang sa iba. Amen. Tama namang may magtuturo sa inyo. Bakit? Wala ka bang Holy Spirit para hindi ka rin turuan? Hindi ko malimutan yung sinabi ni Pastor Raste. Ang tunay na pastor ay ang Holy Spirit. Kaya ikaw ay magtitino kahit wala ang pastor. Bakit ang tunay na pastor nakatira sa atin? At ang malupit niyan, kasama lagi natin siya. Ang pastor hindi. Physically. Ano ibig sabihin? Magkaroon tayo ng pagsisikap. Magkaroon tayo ng ambition. Mag-aral tayo din sa ating sarili. Ilang mga kapatid, amen? Huwag tayong, bagaman tayo nag-aasahan sa isa't isa, pero hindi doon lang nauuwi. Gumawa ka rin. Amen? Yung iba nakikinig ng gising, di mag-aral ka rin gising. Amen? Amen? Pag-aaralan yan. Yung iba ang galing mag-aral ng Bible, kaya mo rin yan. Iba ang galing magtipid, kaya mo rin yan. Yung iba ang galing gumamit ng cellphone, kaya mo rin yan. Pag ang aim mo, ikaw ay maging maayos, maging lumagong Kristiyano, gawin mo yan. Huwag kang umasa lang. Amen. Tama ho ba? Then, study to be quiet. Ba't may sinabi pang quiet? Mga kapatid,
Dapat tayo ay wag ngos-ngos ng ngos-ngos. Di nyo ba alam may mga bisitang nakatingin sa'yo? Mag-aral kang gumawang na natututo na wag nanunumbat ng kung sino-sino. Quiet. Amen? Uy, pastor na naman. Dumali na naman. Sa iyo na lang. Pastor na naman. Kasi quiet eh. Dumali na naman. Huwag kang pahalata. Be professional. Kahit man laang sa pagdadala ng aray. Kaya anong ibig sabihin ng mag-aral ka, magsikap kang gumagawa na yung gawain na walang drama effect. Na walang papansin. Amen? Makita ka man o hindi, ginagawa mo yan sa Diyos. Nag-aambag ka, you are engaged and God is able to engage you. Makita ka man ng pastor o hindi, ang mahalaga, kita ka ng Diyos. Patunayan natin higit sa lahat sa Diyos bago sa tao. In fact, pag ginagawa mo yan sa Diyos, Diyos na magpapakilala sa iyo. Hindi mo na kinakailangan iladlad pa ang pangalan mo. Diyos na magpapakilala sa iyo. Amen? Matuto tayong gumawa, mag-aral na tayo, naglilingkod sa Diyos na hindi pakitang tao. Matuto tayong maglingkod sa Diyos na palakpakan man o hindi, pansinin man o hindi. Bakit? Ikaw ay naglilingkod sa Diyos. At saka isang dapat na tahimik na matutunan natin ay hindi tayo naghahanap ng kaaway. Amen. Kaya niyo bang tingnan ang lahat ng mukha na andito at masasabi mong, wala akong nasama ng loob sa iyo. Ang masama lang talaga ang mukha ko, pero walang sama ng loob sa iyo. Kaya niyo bang tingnan ang mukhaan ng isa't isa, sasabihin mong, malinis ang budhi ko. Wala akong kasamaan ng loob dito. Alam mo, kung ikaw walang kasamaan ng loob dito, wala kang ingungos-ngos. Pero ikikangos-ngos na. Kalahin mo yung cellphone mo. Kumusta yung cellphone mo? Yan ang matahimik na maingay. Sabi nga, kailan lang, mayroon akong nakausap sa office. Kumusta ang pagharap niyo sa akin? Kayo ba'y winasiwas ko? Kayo ba'y dinlairit ko? Kayo ba'y aking pinahiya? Nung lumabas yung masasaya Bakit? May dalang kape. Sabi ko, kayo magpatunay, pag kayo kinausap ko na inyong problema, maganda. Sasabayan kayo sa pinakamababa niyong level. Amen? Hindi yung kangus-nguso na. Study to be quiet. Kung sino-sino pang sisisihin. Paano yung sarili mo? Pag-aralan nating harapin ang ating mga pagkukulang, huwag tayong magdamay ng iba. Study to be quiet. Kaya huwag kang amen. Be quiet. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pag may sama ng loob, huwag mag-ingay sa media. Huwag magkalat ng chismes. We are brethren. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Tama? Ang pag-ibig ay nagtataklob ng maraming pagsalangsang. Huwag kang chismoso, huwag kang chismosa. Study to keep quiet. Amen? Amen? Tapos yung dapat ipag-iingay, hindi naingay. Mag-ingay ka kay Kristo. Di kaya ang ibig sabihin ng gospel ay gossip. I-gossip mo si Kristo. Amen. Pagod na ako Pagod na ako. Okay. Study to be quiet.
Hindi yung maingay, maraming kaaway, nang aabala. Yan po ang ating pag-aralan din. Huwag tayong mang-abala na may buhay ng may buhay. Nahimik yung iba'y pakikialman mo. Tapos nung malantad mo na may hindi mo pala kayang i-handle, di dalawa na kayo. Minsan di rin kara-kara binibigay ang problema. Bakit? Titiyakin mo yung pagsasabihin mo, kayang magdala ng problema. Kaya minsan ang lahat ng problema, alam ko, hindi ko sinasabi lahat kay madam. Ayaw ko din ma-burden si madam sa lahat. Amen. Pati pera, hindi ko sinasabi sa kanya. Kaso lang, nung magtiklop ng damit, nakita, wala na ako itinago. Ano? Kasi, Are you with me? Iwasan natin yung mga conflict kung maaari. Iwasan natin ang mga conflict. Kaya bago ka pumasok doon, aralin mo muna. Papasok ka dyan tapos di ka makakalabas. Bumaya kay Des, hindi na ako mag-aasawa. Hindi kayo, ganyan din ang sinabi ni Maricel nung una. Ay, huwag kang pipiyo. Pag nakakita ng Rio Welding yan, si Habibi. Pero may karunungan doon. Alam bakit? Minsan, ang lakas nating pumasok sa conflict. Pero hindi naman tayo mababang humarap sa paghingi ng tawad. Suong na lang tayo ng suong. Pero yabang na yabang naman natin. Alam mo, kung malakas kang gumawa, malakas ang loob mong gumawa ng mali, dapat malakas din ang loob mong humingi ng tawad. Huwag kayong matapang lang sa mali, pero duwag sa tama. Man, alam niyo po, ang humingi ng sorry, hindi yan kabaklaan. Katumbuyan niya. So study to be quiet and do your own business. Ano ibig sabihin do your own business? Maghanap buhay ka. Yan ang simpleng Tagalog yan. Ano ibig sabihin do your own business? Huwag kang makialam. Mayroon kang iyong dapat gawin. Ay, bakit yung pastor? Ay, bakit yun? Ay, ikaw. Hindi kayo may dapat ka rin gawin. Tama? Parang sa tagpo, ikaw, Pedro, pakainin mo ito pa. Nakitang si Juan, nakahilig sa Panginoon. Ay, ano naman ang gagawin yan? Sabi, gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Bahala siya sa kanyang sarili. Bagaman tayo may pakialaman, ang iniiwasan lang natin, do your own business. Huwag kang manuro ng iba. Magpakasipag ka muna sa iyong dapat gawin. Kaya nag-aaway ang mag-asawa. Ay, ikaw. Bago may turo yung iba, tayo muna. Ay. Kasi dito, mga kapatid, ang iglesia tumamad. No? Dahil ng maling paniniwala ng Panginoon ay darating na sa panahon na yun. No? Man. Kayo mga young people, kayo ba yung mag-aasawa din? Ay kung ay tamad ka, wag muna. Bawal mag-asawa ang tamad. Ang iyong panggigigil ay magpigil. Dahil bawal mag-asawa ang tamad. Dinakay natin ngayon, mga young people. Ang sarap Wala lang akong oras. Number 3 na tayo. Amen. Alam mo, napaka-practical pala nito.
Nakakatuwa. Ay, dapli sa akin eh. Verse 11 and 12. Verse 11 and 12. Ano sabi ng Bible? Verse 11 and 12. Ano sabi diyan? And that ye study to be quiet. Quiet hindi sleeping. Quiet. And do your own business. And to work with your own hands. As we commanded you. That ye may walk honestly toward them that are without. Ibig sabihin mga kapatid, apektado ang iyong kasinsiruhan ng pananampalataya mo kung ikaw ay tamad. Isa palang kapulaan sa buhay ang katamaran. Are you with me? Ganyan pa, basahin natin ang verse 12. Parang ayaw may pakita sa akin. That ye may walk honestly toward them that are without. At ito pa maganda. And that ye may have lack of nothing. Wala hong maghihirap na masipag. Amen. Kaya wala rin hong hindi alam dapat ang Kristiyano sa Biblia kung masipag magbasa. Kung kaya nga't wala kang alam, tamad ka. Ay. Di ba kayo nahihiya sa mga workers natin? Marami dyan, mga bago pa eh. Pero nangangaral na malalalim. Kasi pala basa. Sumubrang alalim, kita sa lubog ng batok. Ano? So number 3, not only, ano yung una? Pasensya na, dami yung information eh. Increasing love to the brethren, interfering not the brethren, huwag kang sali-sali boy-boy, kigumawa ng iyo. Lahat tayo ay magsusulit sa Panginoon. Amen? Isang malaking katulungan na ng bawat isa ay nag-aayos. Industriousness as good brethren. Alam niyo po, magandang tayo masipag bilang kapatiran. O, sabi na po ng verse 1, no? And that ye study to be quiet. O, maging masipag tayo mag-aral. May aim dapat tayo na ano? Huwag tayong palaaway, huwag tayong palachismis, huwag tayong pa-effect, huwag tayong palugod. And do your own business. Huwag kang maapektuhan ng iba. Bakit? Gumawa tayo ng atin. Dati na may pari-pari magsusulit. Kung nasaway mo na, ayaw pa rin. Alam nga, may gumaya na. Ha? Ay, pastor, ayaw. Ay, ano, gagaya ka na. Gumawa ka ng iyo. Ha? Huwag kang mapapikto sa ayaw. Ay, kahirap. Ako, pastor, kung isipin ko lahat ng ayaw, ay baka ako'y umayaw na din. Tuloy. Ang pamimingot. Kaya ba'y kasama kong tutuloy? Kaya ba'y kasama kong tutuloy? Ha? Makakakita kayo ng mga ayaw na. Pero ang tanong, do your own business. Tutuloy ka ba? Tutuloy ka ba? Hindi yung ayaw ng iba, ayaw mo na rin. Hindi magandang prinsipyo yan. Bet yung iba ayaw kumain, kikain pa rin. Pag sa prinsipyong ganun kay damay. Ayun para hindi niyata usong pag-aasawa, Eric. Ay, sasama ka? Parang ayaw. Parang bumaling si Eric. Parang gustong ibahin ang lipon. Ha? Tama ba? Maging masipag tayo, mga kapatid. Sa gawain ng Panginoon. Kayo mga ngayang people, magsipag kayo mag-aral. Huwag kayong puro bulakbol. Dapat kayo mga honor. Magsipag kayo mga estudyante. Taas nga kamay ng mga estudyante dito. Huwag tayong magsipag sa Mobile Legend. Huwag kayong magsipag sa Dota. Huwag kayong magsipag sa computer. Magsipag kayo sa Panginoon. Magsipag kayo sa pag-aaral. Magsipag kayo sa inyong tahanan. Hindi, Kristiyano ka na. Ikaw pa ang tatamad-tamad. Napagwiwikaan tayo na masama dahil ang katamaran. Ganyan ka ang baptist. Ganyan ka na kay Kristo. Alauna ng hapon. Alauna na uli.
From 1 to 1? Anong lupit? Hindi pala magandang patotoo ang katamaran. Pero kung ikaw na may masipag sa panglupa at hindi sa Panginoon, hindi pa rin yan ino-honor. Lagi ang Diyos ay, seek ye first. Seek ye first the kingdom of God. Huwag mong ipagmamalaking masipag ka sa mundo na pangkal ka kay Kristo. Amen. Hindi ko na ano yun. Number 4 na. Ang 5 ari. May tig sa 10 points. Verse 5:11. Alam mo, ang sarap po nang binabasa ang Book of Thessalonians. Dami Hindi, dami lalong tutulog dito pag inisain ako. That's the consequence. Wherefore, comfort yourselves together. Yun. Kasarap ka tayo nag-aaliwan sa isa't isa. Amen? Let's us engage ourselves. Since we are brethren, God is able to engage us. Isa yung tayo ay maging encouraged. Are you a comfort sa kapatiran? Tingin nga uli kayo. Pastor, tingin ko din comfort room. Comfort. Alam nyo, tigilan na ninyo yung samaan ng loob, hindi yan nakakatulong. Bakit? Ang samaan na nga ng mukha eh. Sama pa ang loob. Sa totoo na, hindi talaga nakakatulong yan. Tumayo kayo sa magulang. Kung kayo ang magulang, Kuya Boy, ilan ang anak mo? Kuya Boy, pakitutok nga kay Kuya Boy. Siya kasi yung tinutukoy ko yan. 3 ang anak mo. Di kayo masaya kayo pag sila'y magkakalaro, magkakabate, nagtutulungan. Kailan mabigat sa puso? Pag sila'y nag-aawayan. Sa magulang, di ba totoo yan? Sa pastor, totoo rin yan. Amen. Amen. Mga married, kayo ba'y magkakasundo? Mga married. Sobrang nga pa susundo eh. Yung matinong pagkakasundo, dapat tayong magkakalampi hanggat tama. Ang pagkakampihan natin ay tama. Pero pag mali, huwag kukonsintihin. Sawayin. Dahil yung mali, nakakadamay yan sa kalahatan. Ay kita mo, hindi mo naman sinasaway. Ay nyapat ay kaibigan. Nyapat ay mapera. Nyapat ay nagbibigay ng duha. Kaya mahirap mag-preach ng giving na wala kang sasantuhin. Baka tamaan yung giver. Mahirap po magpastor dyan. Ikay mag-preach ang may pagtatangi. Mahirap yan. Kaya walang kaibigan pag mali. Pero sasawayin ng maayos. Alam mo, Brad, kung ako sa iyo, magpakamatay ka na. At least mahinahon ang dating. Amen? Kapatid, alam ko ang sama na talagang ang problema talagang ganyan eh. Batiin mo na. Yakapin mo. Gusto mo siya baka sundo mo. Ikaw ay galit. Bigyan mo ng pupor. Pag pinakain mo ng pupor, ma-high blood yan. At least tumulong ka na pinatay mo. Amen? Huwag ko nating ikismis. Magkakampi kayo sa tama. Pero nagsasawayan kayo sa mali. Ang tunay na kaibigan, kaya kang sawayin sa mali. At ang tunay na kaibigan, huwag mong kakampihan ang mali. Bakit hindi tayo nagawa ng grupo dito? Amen.
Kaya ba mag-say ng sorry? Kapatid, sorry na, pambihira ka. Talaga. Ay, ano kang gagawin? Ay, nakalimot. No? Lumuhod ka. Alam nyo, mga kapatid, ang sugat hanggat may nana, mabaho pa yan. Kilisin mo, litisin mo, paluwain mo ang nana. At alam mo pa, pag wala ng nana yan, ang bilis gumaling. Kaya kung hindi ka maalis sa mali, may nana pa yan. Yung litisin maigi. Ha? Amen. Amen. Talagang kasarap Inspire and build the brethren. Kaya nga comfort Tama? Ano ba ang magandang comfort dyan? Kasi nasa context naman Tingnan niyo po yung verse 9. Balik nga tayo verse 9. Kaunti na lang. Talagang hirap ang ganitong, no? Wherefore? Yun, nakakaintindi naman ng wherefore Kasi may diniscuss dyan chapter 4, and then chapter 5. Yung previous verse, anong verse 9? Ito yung magandang comfort. Chapter 5, verse 9. Hindi na po yan. Natagal ako. For God hath not appointed us to wrath. Digad siyang comfort nang sabihin natin lagi, tayo'y mga anak ng Diyos. Higa. Tayo pa lang hindi tayo papasok sa tribulation period. Yan ba'y kaaliwan pa sa atin? First Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, isang araw darating ang Panginoon, yung mga patay ay mabubuhayin at tayong mga madadatngang buhay ay aagawing magkakasama. Praise the Lord! Wala nang maniningil. Habol! Amen! At saka sarap, lalaya na tayo sa kasalanan. Ang daming katotohanan ng Bible na pwede natin i-comfort sa isa't isa. Tuloy lang. Nangihina ka? Tuloy lang. Ganyan sadya ang buhay. Nasa lupa pa tayo. Amen. Talagang wala na Sige, hindi ko na iwag-iwagin. Last na. Verse 14 and 15. Verse 14 and 15. Now, we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Mas Tagalog yung unruly. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. Verse 15, see that none render evil for evil. Amen. Unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and all men. Then last, implement patience, kindness, and forgiveness to the brethren. Wag lang tayo makinig, i-implement natin, i-apply natin. Amen? Basahin ulit. Sa pagbabasa ko na lang tatapusin. Basahin natin ang verse 14 and 15 ulit. Now we exhort you, brethren, warn them. Hindi mali ang mag-warning. Kaya mapalad kayo mga kapatid na mayroong nagpapayo sa inyo. Hindi yan kalaban, kalampian. Amen? Sino yung mga unruly? Hindi ko alam. Ano sa Tagalog yung unruly na yun? Ang kilala ko si Rule, pero yung unruly. Ano na? Manggugulo. Manggugulo? Oy, huwag kayong manggugulo gulo nyo. Okay, comfort the feeble-minded. Ano yung feeble-minded? Marami tayong bagong Kristiyano. So, ito ngayon, nagtatanong na Dati nasaan na siya? Di kayo bata, hindi pa nga baptize Nakakaramdam na ng mga nawawala. Man. Comfort the feeble-minded, mga mahihina, and support the weak.
Ating ipag-pray natin. Ating pag-pray natin. Be patient toward all men. I-practice natin yun. Dahil si Kristo ay parang tupa sa patayan na hindi man lang umimik. Ipinagkatiwala niya kanyang sarili. Tayo, nakapakinig lang na salita, mas marami ang ating naibalik na salita. Ganyan ka tayo, ano? Dali natin magalit. Ang dali natin gumanti ng masama sa masama. Pero sabi diyan, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Tama ba, mga kapatid? Tayo ba'y engaged? Is God able to engage us as brethren? Kaya ba may sama ng loob? Opo, Pastor. May sama din ng mukha. Huwag tayong magantihan. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Lalo na ang mga mag-asawa dito. Ay, mga mag-asawa, makinig. Tuturuan nyo inyong mga anak ng kapayapaan, ng pagmamahalan, kayo nga ang bangayan ng bangayan. Dumarating yan, pero mas lalong dapat dumarating na mabilis ang pagkakasundo. Amen? Amen! Kami mag-asawa kayo nag-aaway din. At madalas ang magkasundo. Minsan pa nga, wrong timing yan mga away kung kailan ako mag-preach. Noon, huwag tayong magantihan. Dahil walang mabubuong magandang samahan na awayan ang awayan. Walang mabubuong magandang pamilya na parunggitan ng parunggitan. Walang mabubuong magandang iglesia na taniman ng taniman. Huwag kayong magalit. At huwag ka rin namang gumawa ng sukat ikagagalit. Titingnan ko ang pasensya nito. Tingnan mo rin naman ang pasensya mo. Kaya nga relationship, hindi lang ang mag-iigi-isa, pati ikaw. Hindi ka lang dapat papakialman, makialam ka rin. Hindi ka lang dapat mamahalin, magmahal ka rin. Hindi ka lang bibigyan ng importansya, mag-importansya ka rin. Kaya nga relationship. Kaya nga brethren, don't tell like what Cain said, am I my brother's keeper? May pakialam tayo sa isa't isa. Tayo mag-pray, Panginoon Diyos, sa langit. Salamat po.